Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So sa lahat na may mga unit na Cherry Mobile Player S3 Octa, eto na, dumating na ang araw na pinakahihintay natin. Ang update niya sa Android 5.1 Lollipop. So stay tuned guys! So welcome back guys. So ngayon, nakita natin sa Facebook page ng Cherry Mobile na meron na daw update yung ating Cherry Mobile Player S3 Octa sa Android Lollipop. Ngayon, para ma-check natin, punta tayo sa settings. Sure nyo lang na yung smartphone nyo is full charge yung battery para masigurado tayo. Ngayon, pag pumunta ako sa About Phone, bali ito yung Player S3 Octa na in-unbox ko noong 2015 pa, way back. And so makikita nyo yung version is nakalagay Android version 4.4.4. Yan. Ngayon, yun nga, sabi sa Facebook page ng Cherry Mobile, meron na daw silang Android update sa Player S3 Octa at sa Power. Yan. So pag chinek natin, nung chinek ko pala yung OTA, ayan. Ang nakalagay is new version, Player S3 Octa 5.1 version 2. 2016 January 26 nakalagay na nagawa. Ngayon, ang release date niya is February 2016. So, February 16, 2016. Tapos nakalagay, OS update, insert an SD card to update successfully. So, nakalagay na yung micro SD card natin and nakaset na din siya dun sa storage natin. So, babak natin guys para makita nyo. Storage, tapos SD card. Ngayon, yung SD card natin, wala siyang laman na kahit ano. Kumbaga, kung ida-download natin yung update, yun lang talaga yung laman niya. So, tingnan natin yung process. About phone. So, medyo focus ko lang para makita nyo guys. Tapos, wireless update. Download. Bali yung file size niya is 443 MB. So, nakadepende yung bilis niyan kung gaano kabilis yung internet nyo. So, habang nagda-download to, ipa-forward na lang natin guys. So, stay tuned. So, natapos na natin i-download yung OS update niya na 443 MB. Yan. So, ngayon guys, check na natin kung tutuloy-tuloy na yung update niya. So, dapat, habang dina-download nyo yung OS update niya, yung OTA niya, dapat maayos yung connection nyo, hindi pa putol-putol. Kasi makakatulong yon kung mas stable yung linya nyo or yung wifi nyo para hindi corrupted yung files na madadownload. Ngayon yung atin, so far tuloy-tuloy yung pagkaka-download ko. Ngayon check na natin kung okay na siya. So ito na, click ko na yung update now. Yan, warning, during updating any actions are invalid. The whole progress will take a few minutes. Please make sure there is enough power. So dapat sapat yung battery ng unit natin para hindi magkaroon ng error. So 100% yung battery ko and hindi ko rin siya tinanggal dun sa charger. So, okay. Package and shipping, do not interrupt. So, dapat pababayaan mo lang yung unit. Wala kang masyadong kakalikutin. So, habang nag-update siya, hindi natin i-skip guys para sa mga mag-update din na katulad ko, makita nyo yung process. Kung gaano katagal. Kasi mamaya sasabihin nyo, baka nag-hang na siya or mag-boot loop. And dun nga pala sa mga mag-update ng kanilang Player S3 Octa, sasabihin ko lang guys, bali yung unit ko, yung Player S3 Octa ko, hindi to rooted. Stock to mula nung binili ko hanggang ngayon, hindi ko siya ni-root kahit isang beses. So, dapat, kasi isa yun sa mga sinasabi pag nag-update ka ng OTA, dapat yung unit mo hindi rooted. Yung baga stuck pa rin yung gamit mo. Kasi baka magkaroon siya ng conflict doon
imbis na maayos, masira siya. Habang wala pa, magti-thank you ako dun sa mga bagong subscriber. Medyo madami na yung subscriber ko, medyo dumami. And sa mga nag-subscribe at magsasubscribe pa, maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa Pinoy Tube. And dun sa mga dati ng subscriber na patuloy na nanonood or nag-share, nagla-like ng mga video, thank you din sa pag-suporta nyo sa akin. Yan, ito. Bala ko sana dito sa Player S3 Octa ko dapat nung nakaraan. Dapat bebenta ko na to eh. Kaso nga, gusto ko malaman kung malaking factor yung pag-update ng OS niya. Kasi, di ba, Android kit ka tayo. So, pag na-upgrade siya sa 5.1 Lollipop or sa 5.0 Lollipop, tingnan natin kung magkakaroon ba ng mas mabilis na improvement, mas tumagal ba yung battery ng Player S3 Octa natin, dahil alam naman natin na mababa lang yung battery ng Player S3 Octa, 1850 mAh lang siya, milliamp. So, yung 5.1 na Lollipop, medyo siguro makakatulong yun para ma-optimize yung paggamit ng unit natin sa battery niya. And syempre, dun sa mga ibang apps na kung magiging smooth ba, mas magiging smooth ba yung mga games o yung mga ibang apps dun pag naging 5.1 na. So, bibigyan ulit natin ng review yung Player S3 Octa, yung impression natin sa kanya, sa kung naging okay ba siya, lumakas ba yung signal natin. Kasi minsan, maraming factor din na itutulong yung pag-update natin, yung OS. Kung nakasama ba, nakabuti ba, yung malalaman natin siya pag natapos ang update. So, medyo malaki kasi yung file size, 400 medyo matagal yung unzipping. So, sa iba, baka sabihin nyo, ay, ang tagal ng unzipping niya, yung package unzipping, doon natin drop. Tapos, i-off mo yung smartphone mo or yung Player S3 mo. So, makukurap ngayon yung unit. Ayan. So, medyo excited ako na kinakabahan. Ayan na, Player S3 Octa, nag-reboot siya. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa unit natin. So, black screen pa rin. Ayan na, bumukas na siya. Installing system update. So, hintayin pa rin natin. Pag naging Android Lollipop na siya, hindi ko alam kung anong version yun. Nakalagay kasi 5.1 eh. So, kung 5.1 na siya, bibigay ulit natin yung review natin sa Player S3 Octa 5.1 version. Yan. Tetestingan natin siya sa mga games. Tapos, yung full battery life niya, tetestingin ulit natin. Yan. Kasi maraming lumabas na bagong unit. Yung Cherry Mobile, yung Omega HD3, yung Cubix Cube Lite, Player S4 Lite, tapos yun, ito yung pinaka-antik natin, yung Player S3 Octa natin. Kung medyo makakasabay ba siya, titingnan natin. So sa mga, yung iba kasi, baka iniisip na nila, dispatchahin na nila yung unit nila kasi syempre, bumabagal na, pakiramdam nila, mabagal na, kailangan sasabay ka na sa uso. Kami, ito pa rin, ginagamit pa rin namin to. Pinagkaiba lang yung anak ko yung gumagamit nito. Puro games lang kasi ginagawa niya rito eh. Pero may SIM card kami dito. Doon malalaman natin kung okay ba siya. Pero dito sa area kasi namin, guys, palpak talaga yung smartphone. So kahit anong cellphone gamitin mo, kahit mag-iPhone 6S ka pa, mag-Samsung Galaxy ka pa, wala talagang signal. Mahina yung signal ng smart. So Globe lang yung malakas dito sa amin. So, installing system update pa rin siya. Yun ang iiwasan nyo sa mga katulad ko or sa mga magbabalak pa lang mag-update. Iwasan nyo na mag-shutdown siya habang nag-i-install or nag-update kasi makukurap yung files nyo and sure nyo na hindi rooted yung S3 Octa nyo or sure nyo rin na sapat yung battery niya para dun sa update. And sure nyo rin na meron pang space yung memory card nyo or yung SD card nyo kung mag-update kayo.
calling pa rin guys. So habang hinihintay ko siya, ito, nagkakape ako. Baka gusto niyo magkape. Kape tayo guys. Sa mga subscriber pala ng PinoyTube, follow nyo rin yung Facebook fan page namin, yung PinoyTube, yung may mukha ng anime. Para mas sa chat, mas madalas ako minsan mag-reply din sa Facebook. Nagre-reply din ako pag may time. Nagre-reply ako sa YouTube channel at saka sa Facebook. Basta may kabuluhan lang yung tanong. So medyo matagal yung update. Kasi 400 MB din yun eh. So sa background natin, yan, may nakalagay na Fallout 4 thumbs up. Tingnan natin kung thumbs up yung Cherry Mobile. Kasi tinupad naman nila yung pangako nila. Kasi last time, nakita ko, pinost nila sa Facebook fan page nila na nakalagay doon kung anong quarter i-release yung mga update. So yung Flare S3 Octa, ito nga yung unit natin, yung power, tapos yung sa Flare X na 1.7 version. So baling ginagamit ko ngayon dito na pang record sa update ng Flare S3 Octa natin is yung Flare X namin na 1.7 version. Ngayon, kung maa-update nila sa True OTA yung Flare X 1.7, siguro astig talaga ngayon yung Cherry Mobile. Medyo naglaylo sila sa release kasi pinakahuling ni-release nila is yung Cherry Mobile Flare Selfie. Tapos wala pa silang nilalabas ngayon para sa first quarter ng 2016. Pero binigyan naman tayo ng OTA update para sa Flare S3 Octa at sa Flare S3 Power. So siguro malamang pa na ilalabas na nila yung mga Helio X10 siguro na unit. Hindi na yung MediaTek na 6753 ba yun? Ayan, nag-restart na siya guys. Nag-vibrate siya. So sana maayos yung update natin. So kahit pumalpak yung update na to, i-upload ko pa rin to. Kasi, syempre, ang tagal natin nintay, tapos masisira. Yun. Awa ng Diyos. Yan. You know. Lollipop. Medyo nakaka-excite ha. Black screen pa rin. Lumabas lang yung logo ng Lollipop. So tuloy-tuloy itong pagkaka-record natin guys. Walang skipping, hindi ka natin kinat para malaman nyo kung gaano katagal ang process ng pag-update niya. And black screen pa rin, hindi natin isa-shutdown, hindi natin kakaliputin, iintayin lang natin kung ano yung mangyayari sa unit natin. Mabilis yung logo na lumabas. Ngayon, ewan natin. So kung susumahin natin yung full update natin mula nung bali, kinat ko lang siya dun sa pag-download natin kasi yun, nakadepende talaga yun kung gaano kabilis yung internet nyo
and kung gaano ka-stable yung wifi nyo sa lugar nyo or sa bahay nyo. Pero yung overall process ng pag-update niya, parang nasa mga 10 minutes na eh. Hindi sama tong black screen. So, hindi natin alam kung nag-error na ba siya or kung ano na nangyari. Hindi natin pwede i-shutdown kasi mamaya pag shutdown natin, lalong makorap yung files, hindi magtuloy, lalong masira yung unit. So, hintayin pa rin natin. So, Android is upgrading. Yun, bumukas na siya guys. So, kung hindi nyo nakikita ng maayos, bali nakalagay dito sa screen is Android is upgrading. Optimizing app 13 of 123. So, ina-optimize niya yung mga naka-install sa unit natin na mga games, apps, yung YouTube, yung ganyan. Ayan, optimizing app 14 of 123. So, may 123 apps tayo na naka-install dito sa Player S3. Hindi lang yun sa mga games. Siyempre, yun yung built-in sa OS niya, yung Google Play, Google Store, yung mga ganon, calculator, sound recorder. Yan, so sakto. Bago maubos yung kape ko, mukhang matatapos na yung uploading niya, yung upgrading niya pala. So kung i-click ko, para mag-focus dun sa screen. So, ganun katagal. Ito yung buong process ng pag-upgrade. Hindi kasama syempre yung sa pag-download. Pero, yung sa buong process ng upgrade niya from Android KitKat to Lollipop, mga nasa suma total 15 minutes. So, kung sobrang bilis ang internet nyo, baka mabilis lang siya. So, sa lahat ng cellphone ko or smartphone namin, ginagamit ko is yung Nova Launcher. Kasi parang Android, Lollipop. Maganda yung simple lang yung simplistic yung screen, yung layout ng desktop niya or ng OS niya, ng launcher niya. And madali gumawa ng mga shortcut sa apps. Na halos stock Android yung dating na 5.1. So ngayon, tignan natin kung magiging smooth ba yung ating Player S3 Octa. So 96 na. Ayan na. 98 of 123. Sa mga low budget, mga nagbabudget, isa talaga to sa mga binili ko na nung panahon na yon kasi naghahanap talaga ako ng hindi pa para sa pang YouTube eh. Nagkataon lang talaga na nung panahon na yun, naghahanap ako ng murang cellphone na magagamit. Naswak sa presyo niya. Nung panahon na yon, nung last year, mga February nung nirelease to, pinila pa namin to sa Robinson. Bali yung wife ko yung bumili nito. Pagkagamit ko nito, pagka-unbox ko nito, sulit na sulit talaga to eh. Hindi siya pang gaming kasi mabilis malobat. Pero kung yung sa buong process niya, yung sa Android niya, yung sa OS na nakakabit sa kanya nung time na yon, and doon sa mga apps na nilabas nung panahon na yon, isa siya sa talagang nagustuhan ko, and pati sa build. Parang square lang siya, tapos may gold lining. Ayan. Gandang-ganda ako dito sa Player S3 Octa na to, kaya nung
pinagdidiskusyon na namin ng asawa ko kung ibebenta ba namin yung Flare S3 Octa. Hindi ko mabenta to kasi poging-pogi ako sa unit na to eh. Ang pinaka-ano lang nito, yung sa battery. Kung gamer ka, hindi mo asahan yung battery nito kasi malaloba. Pero kung sa multitasking performance niya, yung tamang magpe-Facebook ka lang, onting YouTube, tapos mag-Wi-Fi ka, okay naman siya. Lalo na siguro ngayon dahil na-update siya sa Lollipop. So, tutuklasin natin yun. Ating tuklasin. Ngayong na-update ko na siya sa Lollipop, gagamitin ko siya guys. Sinabi ko nung unang part, ito muna ulit yung gagamitin ko. Medyo ipapahinga natin si Flare X kasi puro Flare X yung ginagamit ko ngayon. And gagamitin ko si Flare S3 Octa isang buong linggo. Sa isang buong linggo, titignan natin kung malaking improvement sa kanya yung 5.1 Lollipop in terms of gaming, sa battery life. Cha-charge natin siya, tapos i-record natin yung buong usage niya ng casual, tapos yung hardcore, yung mula 100% gagamitin natin siya sa gaming hanggang sa malobat kung ilang hours yung kaya niya or ilang minutes. Tapos gagamitin din natin yung camera niya pala para tingnan natin kung na-optimize ba yung camera niya dun sa OS, kasi nakadepende din yung dinaw ng camera dun sa kung ano yung ginagamit mong software. And syempre, depende din dun sa lens na ginamit. 106 of 123. So, para hindi kayo matagalan din, gawin nyo, bago nyo i-upgrade siya sa 5.1 Lollipop, i-update siya sa True OTA, reset nyo muna yung Flare S3 Octa nyo sa stock para hindi masyadong madaming apps yung nakalagay. Yun nga lang, mawawala yung mga feature nyo, yung mga music nyo. Syempre, babalik siya dun sa stock version niya, didelete niya yung mga feature tsaka yung mga music. So, nakadepende yan sa inyo. Kasi mostly yung mga feature namin, Flare S3 kasi ginagamit namin. Tapos yung asawa ko naman, ginagamit niya yung Alcatel Flash Plus. Tapos yung pinaka-backup cellphone niya yung Alcatel Flash 2. Ako naman, gamit ko yung Flare X. Tapos pag medyo nalolobat na yung Flare X, charge ko siya, gagamitin ko naman yung Cubix Cube 2. Tapos yung anak ko, ginagamit niya, puro Cherry Mobile saka Alcatel Flash. Etong Flare S3 Octa namin. Kaya hindi ko ni-reset kasi sayang yung Hungry Shark niya. Medyo malaki na yung Hungry Shark niya rito eh. Kaya hindi ko ni-reset. Ngayon, in-update ko lang. Ewan ko lang kung under pa rin yung dun. So, 112 of 123 na. Medyo may katagalan din. So, kung pinanonood nyo pa rin to, alam nyo na kanina pa ako dakdak ng dakdak para lang Pero lahat naman ang sinasabi ko ay based on dun sa Cherry Mobile natin na unit. Yan, medyo naitapat ko sa ilaw. So, pasensya na guys. Para alam nyo lang, upgrading contacts and database. Finishing boot. Ito na. This is it, pansit. Gagamitin natin yung launcher muna kasi gamit ko is yung Nova Launcher. So, gagamitin natin muna yung launcher ng Android 5 Lollipop. So, ito yung stock na version. Yan, lumabas. E-warranty greetings for Cherry Mobile. Kailangan natin i-click. Gamitin muna natin yung launcher. So, just once. Ayan.
So, ito yung mismong launcher ng Cherry Mobile. Nakita nyo guys, sobrang dami kasi ng apps na naka-install sa amin, pero yung pa rin yung wallpaper niya. May Go Launcher tayo, Nova Launcher. Gamit natin ngayon is yung mismong launcher na kasama dun sa package ng Cherry Mobile. So, pag in-swipe natin, dapat dalawang swipe. Ayan. Ayan, pupunta tayo sa settings. And, iba na yung menu. Ayan, about phone. And, ayan. Model number X330, Android version 5.1. Build number, ayan na. So, successful yung pag-update natin sa Cherry Mobile Player S3 Octa na update to Android Lollipop 5.1. So, stay tuned guys, gagawa natin siya ng full review as a 5.1 version ng Player S3 Octa. And dun sa mga may Player S3 Octa na hindi rooted, yan, pwede nyo nang i-update sa Android 5.1 Lollipop. So, gagamitin natin siya ng gagamitin para mabigay natin yung full review natin kung nakatulong ba yung Lollipop or mas naging smooth ba yung ating Player S3 Octa nung 5.1 na siya. So, ayan. Successful. Hindi ako nag-boot loop, hindi ako kahit ano kasi stock yung gamit ko. Stock na hindi natin ni-root yung Player S3 Octa natin. 5.1 version. So sa mga kapinoy tube ko, yan, na may Player S3 Octa tapos hindi rooted, totoo yung update. And thumbs up. Yan, thumbs up para sa Cherry Mobile dahil nabigay na nila yung pinangako nila na Player S3 Octa Android Lollipop update, 5.1 Lollipop update. So, stay tuned para sa full review ng Player S3 Octa na Android Lollipop. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoy Tube videos, don't forget to subscribe. And this is King of Pinoy Tube, signing out. Thanks for watching. Bye!